si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 4. Ang ating unang aralin ay tungkol sa ang mga bayani ng aking bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga bayaning lokal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon at naipahahayag ang mga nagawa ng bayani at bayaning lokal. Para sa ating pagganyak, hanapin ang mga 5 salita na naglalarawan ng magandang katangian. Ano-ano kaya ang mga salitang mahanap? Maaari mong i-pause ang video para mas madali itong mahanap. Magaling mga bata! Nahanap ninyo ang 5 salitang naglalarawan ng magandang katangian. Ang mga salitang nahanap ninyo ay ang mga salitang matapang, matulungin, makabayan, matalino at mabait. May mga taong matapang, matulungin, makabayan, matalino at mabait. Pinagsama-sama nila ang lahat ng mabubuting katangiang ito. Sila ang tinatawag nating mga bayani. Sa ating bagong aralin, kikilalanin natin sila at aalamin kung bakit sila mahalaga. Tara, alamin natin kung sino-sino sila. Ang bayani ay isang taong itinuturing na may malaking nagawa para sa kapakanan at kabutihan ng iba, lalo na ng kanyang bayan o bansa. Karaniwang kinikilala ang mga bayani dahil sa kanilang kabayanihan, pagtutulak ng mga makataong adhikain at handang magsakripisyo kahit sariling buhay ay iaalay para sa ikabubuti ng bayan. Narito ang ilan sa mga bayani na kilala sa ating bansa. Una ay si Lapu-Lapu na tinaguriang unang bayani na lumaban sa mga dayuhan. Ikalawa ay si Dr. Jose Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Sunod naman ay si Andres Bonifacio. Siya ang ama ng Katipunan. Siya ay si Apolinario Mabini, isang dakilang lumpo at utak ng rebolusyon. Sunod naman ay si Emilio Jacinto. Siya ay tinaguriang utak ng Katipunan. Siya ay si Gabriela Silang, ang lakambini ng Himagsikan. Sunod naman ay si Diego Silang. Siya ay isang pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos. Siya naman si Antonio Luna. Siya ay isang general ng hukbong Pilipino. At ang panghuli ay si Juan Luna, tinaguriang pambansang pintor at may akda ng Spoliarium. Maliban sa mga nabanggit na bayani, mayroon pang ibang tao na nag-alay ng kabayanihan at nagpapakita ng pambihirang katapangan o pag-aalay sa ating komunidad. Tara, kilalanin natin ang mga bayani na makikita sa Rehiyon 3. Una ay si Manuel L. Quezon. Siya ay tinaguriang ama ng wikang pambansa. Siya ay pinanganak sa Baler, Aurora at naging unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Siya ay isang bayani dahil itinatag niya ang wikang pambansa para magkaisa ang lahat ng Pilipino. Lumaban siya para magkaroon ng kalayaan ang ating bansa at inuna niya ang kapakanan ng mga Pilipino. Sunod naman ay si Cayetano Arellano. Siya ay tinaguriang unang punong maestrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Si Cayetano Arellano ay pinanganak sa Orion, Bataan. Siya ay isang bayani dahil gumawa siya ng mga batas para maging maayos at makatarungan ng pamahalaan noong panahon ng mga Amerikano. Kaya siya ay kinilalang bayani mula sa Bataan at huwaran ng katapatan sa paglilingkod sa bayan. Sunod naman ay si Gregorio del Pilar. Siya ay tinaguriang bayani ng Tirad Pass. Siya ay mula sa Bulacan at siya ay isa sa pinakabatang general noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila at Amerikano. Bayani siya dahil ipinakita niya ang katapangan sa labanang Tirad Pass kung saan ipinagtanggol niya si Emilio Aguinaldo.
Kahit bata pa, handa siyang mag-alay ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Siya ay naging huwaran ng pagiging matapang, tapat at makabayan. Sunod naman ay si Marcelo H. Del Pilar. Siya ay tinaguriang dakilang propagandista. Siya rin ay nagmula sa Bulacan at siya ay isang manunulat at makabayang Pilipino. Bayani siya dahil ginamit niya ang kanyang talino sa pagsusulat upang ipaglaban ang kalayaan. Siya ang nagtatag ng pahayagang Diaryong Tagalog at naging patnugot ng La Solidaridad sa Espanya. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, binuksan niya ang isipan ng mga Pilipino laban sa maling pamamalakad ng mga Kastila. Sunod naman ay si General Mariano Llanera. Siya ay tinaguriang matandang Llanera. Siya ay mula sa Nueva Ecija, isa sa matatapang na pinuno ng Katipunan. Bayani siya dahil pinamunuan niya ang mga revolusyonaryo sa labanan sa San Isidro at labanan sa San Mateo. Kilala siya sa katapangan at katapatan sa bayan. Gumamit siya ng bandilang may bungo at buto bilang sagisag ng tapang ng mga mandirigma. Sunod naman ay si Jose Abad Santos. Siya ay mula sa Pampanga at naging punong maestrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Bayani siya dahil sa panahon ng digmaan laban sa mga Hapones, inalok siya ng posisyon kapalit ng pagtulong sa kanila. Ngunit tumanggi siya at sinabi na mas mahalaga ang katapatan at pagmamahal sa bayan kaysa sa sariling buhay. Dahil dito, siya ay binaril ng mga Hapones at namatay bilang martir. Kaya siya ay kinilala bilang bayani ng katapangan at sakripisyo para sa Pilipinas. Sunod naman ay si Francisco S. Macabulos. Siya ay mula sa Tarlac. Siya ay isang general at leader ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Bayani siya dahil pinamunuan niya ang mga revolusyonaryo sa Tarlac at mga karating na lugar. Siya ang gumawa ng Macabulos Constitution, isang pansamantalang saligang batas para pamahalaan ang ilang bayan noong himagsikan. Ipinakita niya ang tapang at talino sa paglaban para sa kalayaan. Dahil dito, kinilala siya bilang bayani ng Tarlac at huwaran ng pagiging matapang at makabayan. Sunod naman ay si Ramon Magsaysay. Siya ay tinaguriang presidente ng Masang Pilipino. Siya ay pinanganak sa Iba, Zambales at siya ang naging ikatlong Pangulo ng Pilipinas mula 1953 hanggang 1957. Bayani siya dahil kilala siya bilang presidente ng Masang Pilipino dahil malapit siya sa mga tao at inuuna ang kanilang kapakanan. Pinairal niya ang katapatan at pagiging simple sa pamahalaan. Nagsikap siyang labanan ang katiwalian at tulungan ang mga mahihirap. Dahil sa kanyang kabutiang loob at malasakit, inaalala siya bilang isang huwarang lider at bayani mula sa Zambales. Upang mas maunawaan ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Ipares ang bayani sa kanyang ambag. Isulat ang tamang titik sa patlang. Una, si Manuel L. Quezon. Ano ang kanyang naging ambag? Magaling! Si Manuel L. Quezon ang ama ng wikang pambansa. Sunod naman, si Gregorio del Pilar. Ano ang kanyang naging ambag? Magaling! Si Gregorio del Pilar ay ang bayani ng Tirad Pass. Sunod naman, si Marcelo H. del Pilar. Ano ang kanyang naging ambag? Tama! Si Marcelo H. del Pilar ay ang dakilang propagandista. Ikaapat, ano ang naging ambag ni Cayetano Arellano? Magaling! Si Cayetano Arellano ay ang unang punong maestrado ng Korte Suprema. Ikalima, ano ang naging ambag ni Ramon Magsaysay? Tama! Si Ramon Magsaysay ay ang presidente ng Masang Pilipino. Ngayon naman ay ating talakayin ang ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga bayaning lokal ng ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon.
Sa araling ito, ikaw ay inaasahang na ipakikita ang ginagawa ng isang bayaning lokal sa pamamagitan ng roleplay. Nakapagbabahagi ng opinyon hinggil sa ginawa ng bayaning lokal. Narito ang mga ilan sa mga paraan upang maipakita ang pagpapahalaga sa ating mga bayani. Una ay ang pag-alala. Basahin at kilalanin ang kanilang mga kwento at sakripisyo. Ikalawa ay ang pagpapakita ng katangian. Tularan ang kanilang pagiging matapang, matulungin, makabayan, matalino at mabait. Ikatlo ay ang paggalang. Dumalo o makiisa sa mga pagdiriwang gaya ng Araw ng Kalayaan at Araw ng mga Bayani. Ikaapat ay ang pagbisita sa mga bantayog. Kung may monumento o paaralang ipinangalan sa kanila, igalang at alagaan natin ito. Maaari din itong gawin sa araw-araw. Gumawa ng simpleng kabutihan gaya ng pagsunod sa batas, pagtulong sa kapwa, at pagmamahal sa bayan. Sa madaling salita, napapahalagahan natin ang mga bayani sa pamamagitan ng pagtulad sa kanilang mabubuting gawa at pagpapakita ng pagmamahal sa bayan kahit sa maliit na paraan. Para sa ating gawain, basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa mga bayani at mali kung hindi. Ang pag-alala sa Araw ng Kalayaan at Araw ng mga Bayani ay isang paraan ng pagpapahalaga sa ating mga bayani. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Ikalawa, ang pagtulad sa tapang, katapatan, at kabutihan ng mga bayani ay isang magandang gawain. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Ikatlo, ang pagtatapon ng basura kahit saan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali dahil ang pagtatapon ng basura kahit saan ay hindi paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ikaapat, ang pagbabasa ng kwento tungkol sa ating mga bayani ay makatutulong upang makilala at pahalagahan sila. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Ikalima, ang pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa ay isa ring simpleng paraan ng pagiging makabayan tulad ng ating mga bayani. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Para naman sa inyong roleplay, hatiin ang klase sa maliliit na grupo na may 4 hanggang 6 na miyembro bawat isa. Bawat grupo ay maghahanda ng maikling roleplay. Pumili ng mga tauhan gaya ng bayani, narrator, mamamayan, at kalaban o hamon. Narito ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ating talakayin ang 3 aralin. Ito ay tungkol sa ang himno ng aking bayan. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang himno ng inyong komunidad at naiuugnay ang himno sa pagkakakilanlan ng komunidad. Para sa ating gawain, pumalakpak kasabay ng dilaw na bilog. Narinig ba ninyo ang pagkakaiba? Ang una ay mabagal at ang ikalawa ay mabilis. Yan ang tinatawag nating tempo. Ngayon naman, tapikin ang lamesa kasabay ng dilaw na bilog. Ang una ay mahina at ang ikalawa ay mas malakas.
Narinig ba ninyo ang pagkakaiba? Ang una ay mahina, ang ikalawa ay malakas. Yan naman ang tinatawag nating dynamics. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano nakakatulong ang tempo at dynamics upang maging mas maganda at mas masaya ang musika. Kapag inaawit natin ang lupang hinirang, napansin ba ninyo na hindi ito basta-basta kinakanta ng pare-pareho ang lakas? May mga bahagi na mahina at magalang, at mayroon ding mga bahagi na malakas at puno ng damdamin. Ito ang tinatawag nating dynamics, ang lakas o hina ng tunog sa musika. Samantalang, ang tempo naman ay ang bilis o bagal ng awit. Sa pamamagitan ng dynamics at tempo, mas naipapakita natin ang respeto at pagmamahal sa ating bayan habang inaawit ang pambansang awit. Kagaya din ng pag-awit natin sa himno ng ating lalawigan. Mahalagang alam natin kung kailan aawit ng mahina at magalang at kailan aawit ng malakas at may damdamin. Sa ganitong paraan, mas daman natin ang pagmamahal at pagkakakilanlan sa ating pinagmulan. Ano nga ba ang himno? Tara, alamin natin ito. Ang himno ng isang komunidad ay isang uri ng awit na tumutukoy sa pagpapahayag ng pagkakaisa, pagkakakilanlan at sama-samang damdamin ng isang grupo ng mga tao sa isang komunidad. Ang himno ng komunidad ay isang mahalagang bahagi ng buhay panlipunan at kultura. Ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagkakabuklod, pagmamalaki at pag-aari sa isang lugar. Kabilang sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang isang himno ay ang mga sumusunod. Una, nagsisilbi itong simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng komunidad. Ikalawa, ipinahahayag dito ang malalim na pagmamahal sa isang lugar o sa mga taong naninirahan dito. Ikatlo, maaaring magbigay ito ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao lalo na sa panahon ng pagsubok. Ikaapat, maaaring palakasin nito ang relasyon sa loob ng komunidad. Ikalima, napalalaganap ang kamalayan tungkol sa mga issue na may kinalaman sa komunidad. Upang mas maunawaan ang tungkol sa himno, dumako tayo sa ikaapat na aralin. Ito ay tungkol sa ang pag-awit sa himno ng aking bayan. Sa pag-awit, maaaring ipakita ang iba't ibang malikhaing pagpapahayag. Isa na rito ang paggamit ng dynamics ng kanta. Maaaring gumamit ng pagbabago sa lakas at hina sa mga parte ng himno. Pangalawa ay ang paglalapat ng simpleng kilos upang ipahayag ang iyong damdamin. Para sa pangkatang gawain, hatiin sa 4 na grupo ang klase. Awitin ang himno ng lungsod at lapatan ito ng ilang simpleng kilos o galaw. Narito ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Natapos natin ang aralin tungkol sa mga bayani at himno ng ating lalawigan. Naway lagi nating tandaan na ang ating mga bayani ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Sila ay huwaran ng tapat at pagmamahal sa bayan. At sa tuwing inaawit natin ang himno ng ating lalawigan, hindi lang tayo kumakanta. Ipinapakita natin ang ating paggalang, pagkakaisa at pagmamalaki bilang tunay na anak ng ating bayan. Kaya mga bata, isigaw sa puso, ipakita sa gawa, ipagmalaki ang ating mga bayani at ang ating lalawigan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille, ang inyong guro sa mga masasatri. Hanggang sa muli!